Mga kababayan, isang tanong na dapat nating pag-isipan ng mabuti. Mali ba ang sumang-ayon sa Malacanang? Dahil ayon kay dating Congressman Kiko Barsaga, walang mali doon kung tama ang ginagawa ng ehekutibo. Pero teka, dito pumapasok ang mas masakit na tanong. Paano kung ang tama ay hindi natin alam kung alin? Truth bomb. Sa panahon ngayon, hindi na lang ito usapin ng pagsang-ayon, kundi ng pagtanaw kung sino ang talagang nagsasabi ng totoo. Sa simpleng paliwanag, ang sinabi ni Barsaga ay common sense. Kung maganda ang proyekto ng gobyerno, siyempre, suportahan natin. Kung tama ang direksyon ng gobyerno, sumang-ayon tayo. Pero ang tanong, sino ang magdi-define ng tama? Ang gobyerno ba mismo o tayong mga mamamayan? Dito nagsisimula ang linya na madalas nalalabo sa politika ng Pilipinas, ang pagitan ng support at scrutiny. Mga kaibigan, ang demokrasya ay hindi fan club. Hindi ito tungkol sa kampihan. Ang sistema natin ay checks and balances. Kung walang nagtatama, ang kapangyarihan lumalakas ng walang limitasyon. Kapag lahat sumang-ayon, sino ang magtatanong? Sino ang maghahanap ng mali? Hindi kasalanan ang sumang-ayon, pero delikado ang sumang-ayon ng walang tanong. Kapag may usapin ng korupsyon, hindi na ito simpleng opinyon. Ito ay usapin ng pera ng bayan. Bawat piso galing sa buwis, OFW remittances, trabaho ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya kapag may anomalya, hindi pwedeng okay lang yan basta gobyerno yan. Dapat ang mindset, verify before you trust. Mga kaibigan, sa Pilipinas, madalas may dalawang extreme, blind support at blind opposition. Parehong delikado yan, mga kaibigan. Kapag lahat tama sa mata mo, nawawala ang kritikal na pag-iisip. Kapag lahat mali sa mata mo naman, nawawala ang fairness. Ang tunay na civic mindset, hindi loyal sa tao, kundi loyal sa katotohanan. Sa panahon ng social media, ang opinyon nagiging trending sound. Pero hindi lahat ng trending tama. Minsan, ang simpleng statement gaya kay Congressman Kiko Barsaga, meow meow, nagiging political weapon, nagiging naratibo. Kaya mahalaga mga kaibigan, basahin ang konteksto. Hindi lang headline yan, mga kaibigan. So let us brutally be honest. Hindi problema ang pagsuporta sa gobyerno. Ang problema, kapag bawal ka ng magtanong. Kapag ang tanong ay tinatawag na kataksilan. Kapag ang kritisismo ay tinatawag na kalaban. Doon nagkakaproblema ang demokrasya, mga kaibigan. Bago tayo magtungo sa huling bahagi, may isang mas mabigat na tanong na hindi natin pwedeng iwasan. Kapag sinabi ng isang politiko na walang mali sa pagsang-ayon sa Malacanang kung tama ang ginagawa ng ehekutibo, ang tanong ngayon ay, hindi lang tama ba siya? Ang tanong ay, paano kung ang sinasabing tama ay hindi na natin kayang i-verify ng malinaw? Mga kaibigan, sa politika may tahimik na panganib. Hindi ito sigawan, hindi ito rally. Ito ang unti-unting pagiging automatic na pagsang-ayon, mga kaibigan. Kapag ang isang sistema ay nasasanay sa oo lang ng oo, nawawala ang natural na instinct ng tanong. At kapag nawala ang tanong, kasunod na nawawala ang accountability. Alam nyo kung ano ang pinakadelikadong mindset? Sumasang-ayon ako kasi sila ang nasa posisyon. Dahil kapag iyon ang naging normal, ang katotohanan ay hindi na hinahanap, kundi tinatanggap na lang, mga kaibigan.
Kung babalikan natin ang pahayag ni Congressman Kiko Barsaga ng Dasmariñas City ng Cavite, may punto siya sa isang level. Ang suporta ay hindi mali kung ang pulisiya ay tunay na para sa publiko. Pero ang hindi dapat mawala ay ang patuloy na pagsusuri dahil ang gobyerno, kahit sino ang nakaupo, ay hindi dapat binibigyan ng automatic trust. Kaya bago tayo tumuloy sa huling bahagi, ito ang iiwan kong mga tanong sa inyo o tanong sa inyo. Gaano kadalas ba tayong sumasang-ayon dahil tama talaga o dahil sanay na tayong wag nang magtanong? At dito papasok ang mas mahalagang usapan. Hindi tungkol sa kung sino ang tama o mali, kundi tungkol sa kung ano ang klaseng mamamayan ang gusto nating maging. Diyan natin itutuloy ang usapan, mga kaibigan. Ang tunay na mamamayan, mga kaibigan, ay hindi sunod-sunuran lang, hindi kontrabida lang, kundi marunong mag-isip, sumusuporta kapag tama ang desisyon at ang direksyon ng gobyerno. Pero tumitindig naman kapag mali ang direksyon at mali ang desisyon ng gobyerno. Mga kababayan, mga kaibigan, mga kawok, sa dulo ng lahat ng ito ay laban rin ni dating Congressman Kiko Barsaga na in-expel ng House of Representatives, pero ang tingin natin ay labis-labis ang pagdesisyon ng House of Representatives. Kawawa talaga ang Cavite City, ang Dasmariñas City ng Cavite. Ngayon ay wala na silang representante. Hindi po natin alam kung magkakaroon po ng special election diyan sa Cavite. Ang gusto nating hikayatin ay si Kiko Barsaga na tumakbo muli at pag nanalo ay tatawanan muna ang mga congressmen and women nito. Meow meow. Hindi ang ingay ang sukatan ng katotohanan, kundi ang laman ng ebidensya. Mga kaibigan, ako si Lan at ito ang paliwanag ng henyo. Ang katotohanan hindi minamadali, kundi inuunawa. Subscribe na subscribe to stay updated on the truth behind the latest headlines. We are on the road to 100,000 subscribers to show the strength of our community. Join us. Sa bawat subscribe ninyo, mas lumalakas ang boses ng katotohanan. Maraming salamat po at mabuhay po ang Pilipinas.